Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinagip ni Yuan ang buhay ni Ina at napadpad sila sa isang isla. Mapatawad na kaya nila ang isa't isa? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Shining Inheritance. Hindi papayag si Amy na maagaw ni Ina ang pinakamamahal niyang si Yuan. Kaya gagawin niya ang lahat para lang pigilan si Ina. Nag-uusap si Francis at Ina nang maisipan ni Francis na ikuha si Ina ng maiinom. Habang naiwang mag-isa si Ina, ninanamnam niya ang bawat sandali nang biglang dumating si Amy. Umuusok ang ilong nito sa galit at tinapat si Ina. Wala namang malay si Ina kung saan humuhugot ng galit si Amy. Sa tindi ng selos at takot ni Amy na mawala sa kanya si Yuan, ay nagawa niyang saktan si Ina. Nagawa ni Amy ang isang karumal-dumal na bagay. Napalakas ang tulak niya kay Ina, dahilan para mahulog ito sa dagat. Sa takot ni Amy, hindi siya mapakali. Bukang bibig niya ang hindi niya sinasadya. Hindi niya alam ang gagawin. Nakita niyang sinagip ni Yuan si Ina nang bigla itong tumalon sa dagat. Agad na umalis si Amy sa pinangyarihan upang magmukhang inosente. Kahit ang totoo, siya ang dahilan kung bakit nahulog si Ina sa dagat. Hinanap naman ni Francis si Ina. Nakailang ikot na si Francis, ngunit hindi niya ito matagpuan. Maya-maya, nilapitan siya ni Amy. Nagsabi si Amy na baka nahulog si Ina sa dagat. Dahilan ni Amy, hindi niya rin daw kasi mahagilap si Yuan, kaya baka magkasama ang dalawang nahulog sa dagat. Dahil sa sinabi ni Amy, nagkaroon ng hinala si Francis na may kinalaman si Amy sa pagkawala ni Ina. Kabado si Amy habang kausap si Francis. Bandang huli, inamin rin ni Amy na siya ang may kagagawan kung bakit nahulog si Ina. Ngunit hindi naman daw niya ito sinasadya. Galit na galit si Francis kay Amy. Sa tindi ng galit niya, napagbantaan niya si Amy na oras na may mangyaring masama kay Ina ay mananagot siya sa batas. Pagsisisihan niya ang lahat ng ginawa niya kay Ina. Wala nang pakialam si Amy. Inaalala na lang niya ang magiging kalagayan ni Yuan. Lalo at alam niyang magkasama panigurado ngayon si Ina at Yuan. Dahil sa ginawa ni Amy, mas binigyan niya lang ng pagkakataon ang dalawa upang magkasama. Humingi ng tulong si Francis para mahanap si Ina at Yuan. Natatakot si Francis sa maaaring mangyari kay Ina, kaya todo ang paghahanap nito sa dalaga. Sa dagat, pinilit ni Yuan na masagip ang buhay ni Ina kahit pagod na at nahihirapan na dahil nawalan ng malay si Ina, ay nagpatuloy siya. Napadpad sila sa isang isla. Agad na nagsagawa si Yuan ng pagligtas kay Ina sa pamamagitan ng CPR. Sa ginawa ni Yuan, nagising na si Ina at nailabas na ang lahat ng tubig na nainom niya mula sa dagat. Pagdilat ng mga mata ni Ina, si Yuan agad ang nakita niya, kaya nagulat ang dalaga. Walang alam si Yuan sa nangyari at kung paano nalaglag si Ina sa dagat. Kahit naiilang, agad na nagpasalamat si Ina sa ginawang pagsagip sa kanya ni Yuan. Kung hindi dahil kay Yuan, napahamak na sana ang buhay niya. Pinagsantabi ni Yuan ang lahat ng galit niya kay Ina. Nagtanong siya kung bakit nahulog si Ina sa dagat. Dito na ikwinento ni Ina ang nangyari. Lumabas na sinadyang itulak ni Amy si Ina sa dagat. Dahilan para mahulog si Ina. Hindi makapaniwala si Yuan.
Hindi raw kaya ni Amy gawin ang sinasabi ni Ina. Pinanindigan ni Ina na totoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil sa pagligtas ni Yuan sa buhay niya, tinanaw niya itong isang malaking utang na loob kay Yuan. Wala na sana si Ina kung hindi tumalon si Yuan para sagipin siya. Nagpanggap si Yuan na wala lang sa kanya ang pagsagip na ginawa niya kay Ina. Kahit sinong tao naman raw ay gagawin ang ginawa niya. Lalo at nakita niya na hirap na si Ina sa paghingi ng tulong bago pa tuluyang malunod. Habang magkausap ang dalawa, nakakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Yuan. Iba na ang nararamdaman niya para kay Ina. Parang may something sa puso niyang nagsasabi na mahal na niya si Ina. Kaya hindi mapigilan ni Yuan na hindi mapatitig kay Ina. Nag-antay sila ng magre-rescue sa kanilang dalawa. Alam nila na hinahanap na sila ni Francis at hindi hahayaan ni Francis na hindi sila makita. Makalipas ang ilang oras, natagpuan rin sila ng rescue team kasama si Francis at Amy. Galit na galit si Yuan kay Amy. Parang isang kriminal raw si Amy dahil sa ginawa niya kay Ina. Pinilit ni Amy na ilihis ang nangyari at itinanggi na siya ang tumulak kay Ina, kaya ito nahulog sa dagat. Ngunit sinabi ni Ina na huwag na siyang magsinungaling dahil may kalalagyan siya kay Ina. Idedemanda siya ni Ina sa ginawa niya na muntik nang ikamatay nitong si Ina. Wala talagang mabuting dulot itong si Amy. Samantala, sa pagbisita ni Joanna sa Joanna's Legacy, nalaman niya na ang restaurant niya ay hindi na pinupuntahan ng mga tao para kainan. Tanging sila Ina na lang ang maraming customers. Kumalat na raw kasi sa social media ang pananabutahing ginawa ni Joanna at Pandaraya. Hindi papayag si Joanna. Umisip siya ng paraan para makabawi at maipaglaban ang Joanna's Legacy. Nagpunta siya sa bahay nila Ina para magnakaw. Habang nagkakalkal si Joanna ng mga pupwede niyang manakaw o makuha. Naabutan siya ni Ina. Gulat na gulat si Joanna sa pagdating ni Ina. Mas kinagulat pa niya ang pagdating ni Madam Aurea. Hindi siya makapaniwala na magkasama si Ina at Madam Aurea sa isang bubong. Nakita rin ni Joanna si Kuya Edwin na kasama nila. Kaya nagtataka ito. Ang paalam raw kasi sa kanya ni Kuya Edwin ay magbabakasyon ito para umuwi ng probinsya. Walang kamalay-malay si Joanna na magkasabwat pala sila ni Ina sa pagtatago kay Madam Aurea. Dahil sa nangyari, handa na si Madam Aurea na humarap muli sa kanilang lahat para linawin ang lahat ng nangyari. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Attorney Charlie at Lani? Ngayong alam na nga nila na ligtas si Madam Aurea at hawak ito ni Ina. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.